ng kasong murder sa Pilipinas. Yan ang hamon ni Vice President Sara Duterte laban sa nag-akusang siya ang pasimuno ng... Ito po, maganda yung sinabi dito eh. Hamon ni VP Sara na kasuhan siya ng murder dito sa Pilipinas. Alam mo yan ang maganda. Tandaan nyo po, kasama po sa freedom of speech. Freedom of speech, may karapatan po ang mga mamahayag. Kung sa tingin ninyo mali ang aming ginagawa, gaya ng sinabi ni VP Sara, kasuhan ninyo. Okay, bagamat ayaw namin ng may kaso, para sa akin, mas gugustuhan kung kasuhan nyo kami kaysa ipadukot nyo kami. Kasi sa kaso, makakasagot kami. At tatandaan nyo, pag ang kinasuhan ninyo ay talagang may hawak na ebidensya, baka mamaya yan ang gusto nilang gawin nyo. Kasuhan. Bakit? Ilalabas lahat doon ng ebidensya. Tingnan natin. Sige, ba't di nyo kasuhan si Sara? Bakit hindi ninyo kasuhan si Tatay Digong? Huwag nyo pong ipadudukot. Kasi pag kinasuhan nyo yan, labasan ang ebidensya niyan. Kasi sa korte, papakinggan ang panig ng bawat isa. Huwag po nating dadaanin sa illegal na paraan. Huwag niyong sasaktan o dudukutin. Kasuhan ninyo. Tama po dito si VP Sara. Oplan Tukhang sa Davao City, kung saan libo-libo umano ang pinatay. Paniwala ng bise, may mga tao sa likod ng akusasyon na target daw na gawin siyang akusado sa International Criminal Court o ICC. Tinawag pa ng bise na bago ang script. Hindi naman daw siya nasangkot sa mga pagpatay sa Davao City nung mayor o vice mayor pa ng lungsod. At nakatutok si Marisol Abduraman. Extrajudicial killings sa Davao. Bago ang script na ito. Ito ang reaksyon. Di ba yan? Bago ang script. Wala naman siyang kaso dati eh. Ngayon magkakakaso si Sara. Problema. Anong nangyari? Diba? Halimbawa, walang kaso si Atty. Vic. Banat ba? Wala namang problema. Biglang may lalabas na witness. Pero sabi ko nga, walang problema. Hindi kasuhan nyo, mas okay yan. Basta dito natin litisin sa bansang Pilipinas. Huwag sa ICC. At huwag sasaktan. Gawin natin sa legal na proseso. Kasi ako'y naniniwala kayo ay hindi diktador. Hindi kayo diktador. Di ba? So gawin natin sa tamang proseso. Ni Vice President Sara Duterte sa naging pahayag ni Arturo Las Cañas kahapon. Si Las Cañas ang retiradong pulis at nagpakilalang dating leader at miyembro ng Davao Death Squad na sumalang sa pre-trial investigation ng International Criminal Court. At nagsabing ang Vice Presidente raw ang nagpasimula ng Oplan Tukhang nung siya'y mayor pa ng Davao City. Sabi pa ni Las Cañas, aabot daw sa 10,000 katao ang pinatay sa ilalim ng Oplan Tukhang sa Davao City noon. Tugon dito ni Vice President. Bakit ngayon lang? Ang dami pa lang. Di umanong pinatay si Sara at kasama siya dyan. Bakit ngayon kayo? Di ba? The timing is questionable. Eh sino may pakana? Sino nasa likod nito? Eh sino iisipin ng taong bayan? Sino nasa likod? Eh sino bang kumakana kay VP Sara? Sino bang galit sa Duterte? Sino bang binanata ni Duterte nung linggo? Ewan ko sa iyo, VP Sara, ako'y nire-respeto ko yung tiwala mo dyan sa administrasyon. Naiintindihan ko yan kasi VP ka eh. Pero siguro naman, kung ikukulong na yung tatay mo at pinapasok ang ICC, eh siguro naman maninindigan na po tayo kontra dyan sa kanilang ginagawa. Duterte sa mga taon daw na nagsilbi siya bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City, hindi raw kahit kailanman nasangkot ang kanyang pangalan sa usapin ng tukhang at sa iba pang insidente ng pagpatay sa lungsod. Bigla na lang nagkaroon ng testigo laban sa akin nang mahalal ako na Vice President. At kabilang na nga ako ngayon sa mga akusado sa International Criminal Court.
Kaduda-duda raw ang timing ng Yung nangyari kay VP Sara na nakaduda-duda, that will multiply. Yung ginagawa diyan na bigla-bigla merong kaso, iba meron na lang bigla ang witness, posible lalabas siyang doon sa ibang personalidad, Attorney Vic, kila Roque, kila Banatbay, yung mga personalidad na nakikipaglaban dito ng harapan sa administrasyon. Iduduplicate nila tong ginawa kay Sara. paglabas sa nasabing issue. Maliban Isipin mo kung magagawa kay Sara. Paano ba dun sa iba? Na ordinary citizen? Paano dun sa vlogger lang? Na, di ba? Duterte yan. Nagagawa nila. Vice President yan. Kaya pag kayong init ng ulo nila, ginamit nila sa iba mas maliit kay Sara, kawawa talaga eh. Kawawa. Sana andyan kayo sa likod ng mga yan. sa tiyempo, malinaw na sadyang pinilit lang na maidugtong ang pangalan ko sa isyong ito para ako maging akusado sa ICC. Ito, meron akong gustong nabasa, no? Sagutin ko to isa. Magkahagulo daw pag dadampusin si Tatay Digong at saka yung isa yung sa Dilawan. Alam nyo, yung Dilawan, nakikisawsaw na yan eh. Kasi irrelevant na sila. Pansinin mo, para silang naiwan sa kangkungan. Dati kasi ang pagtatalo is between the red and the yellows. Ngayon, parang naging salingkit sila. Let's be realistic. They are irrelevant now. Wala. Kaya, sausaw ng sausaw. Anong gagawin niyan? Most probably, and I think it's 99%, they will join the red. Kasi galit kay ano yan eh. Galit sa mga Duterte yan. So, wala eh. Kaya, makakita kayo ng mga alyansa, even sa mga vloggers, makikita nyo yung mga galit kay Marcos dati, ay ngayon ay sasama kay Marcos para birahin ang mga Duterte. Ganyan nang gagawin yan. At totoo po yung sinasabi nung isa na baka magkagulo pag dinampot si Tatay Digong. Ako nga naniniwala, one mistake na lang yan eh. Sila. One crucial mistake na makita ng taong bayan na merong pangaaping ginawa. Merong isang dugong bumuhos. Sasabog na ang galit ng bawat Pilipino. Kaya mag-iingat po kayo dyan. Huwag kayong padalos-dalos. Nakaabang ang mga Pilipino sa mga pang-aaping nangyayari ngayon. Ayon sa Vice President, isang panghihimasok sa soberanya ng bansa ang pakikialam ng ICC sa hudikatura. At Pilipinong korte lamang siya haharap. Sa pahayag ni Duterte, tila naniniwala siyang merong mga tao sa likod ni Las Cañas. Merong tao yan. Ako naniniwala din ako sa sinasabi ni VP Sara, may tao sa likod yan. Naku, hindi. Bigla-bigla sumulpot, may funding po yan. Buhay Canada 519. Hi Coach Olin, everyone, VP Inday, step up now. Yes, dapat. Okay, inaantay niya siguro huliin yung tatay niya saka siya mag-step up. But again, naiintindihan ko siya kasi Vice President, pangit nga naman kontra ng kontra. No? Thank you, Buhay Canada 519. Pero hanggang kailan siya mag-aantay? Meron niya kasi itong mga ganitong biglang naglalabasan. Kung talagang ito ay mga makatao, kung ito ay talagang para sa bayan, napipiste ako sa mga statement na para sa bayan. Dapat, dati mo nang kinasuhan si Sara. Bakit ngayon? Bakit ngayong BP siya? Bakit ngayon ang atake kay BP Sara kaliwat kanan? Kaya naman nagpupumuyok eh. Isipin mo, ang liligawan mo eh parang si Kitty at si Sara. Yung mga kapatid eh,
matatapang at yung tatay atapang din. Ay ba, kaya nga nagpupuputok yung mga yun eh. Dahil sinisikil si Sarah. Ay ngayon ka lang, tigil-tigilan mo nga kami. Na hinamon niyang kasuhan siya dito sa bansa. Paglapastangan ito sa dignidad ng mga Pilipino at sa karangalan ng Pilipinas. Ang tanong, kung sa tingin ninyo merong nasa likod sa pagkaso kay Sarah, sino yun? Pakilagay nyo dyan para maalarma sila. Ilagay nyo sa social. Ako po hindi ko kayo dinidiktahan kung sino sa tingin ninyo. Pero sa tingin ninyo, kayo ang magdesisyon, ilagay ninyo sa mga Facebook ninyo. Etong panggigipit kay BP Sara, sino? O ngayon may kaso, sino? Lagay nyo po. Hindi lang dito, pati sa mga manunood na replay, pati sa Facebook po ninyo, ilagay ninyo. Para alam nila. Nakabantay kayo. Umiikot na ang puwet niyan, balita ko. Meron tayong reliable source na nagsabi, kilala niya mga yan. Alam niya ang trigger point nila. Hindi ko na sasabihin, baka alam niyo na kung sino. Alam ko trigger point at alam ko kung kailan sila madidepress. Tinanong ko nga, paano? Yun, nangyari nung linggo. Ikot na sila doon. Ikot sila doon. Hindi ko na sabihin. Wala na itong debate sa testigo at mga tao na nakapalikod sa kanya. Mag-file kayo ng kasong murder laban sa akin dito sa Pilipinas. Ganun. At pati kung galit kayo sa vloggers, huwag niyong saktan. Mag-file kayo ng kaso dito sa Pilipinas. Maraming salamat Raquel Bolesa sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Huwag po kayong pusong mamon. Kasi ganun po yun eh. Hindi naman kami nagpauso niyan eh. Kami ba nag-imbento ng demokrasya? Kami ba nag-imbento ng oposisyon? Hindi naman kami eh. Nasa saligang batas po yan. Wala akong kinalaman dyan. Wala kaming kinalaman dyan. Sinusunod lang namin yung saligang batas na dapat talaga may oposisyon. Dapat, huwag binubusalan ang media. Huwag binubusalan ang mga katulad din nila, BP Sara. May tamang proseso, huwag kakalibutan. Sa mahilig manakit, may due process po tayo. Huwag parang bata. May due process po ang Pilipinas. Hindi po tayo dictatorship. Para kayong mga spoiled brat eh. Pag ganyan ang ugali ninyo, para kayong spoiled brat. Diba? Hindi ba kayo pinalaki ng elementary na mayroong kontra sa inyo? As far as I know, since grade school, may kontra na sa akin. Yun ang problema pagka masyado kang sheltered eh. Hindi ka nasanay nang napupuna. Pag napuna ka, magsusumbong ka sa tatay mo. Ngayon, magsusumbong sa mga goons? Ano yan? Hindi ba kayo nag-aral? O habang nag-aaral kayo, may bodyguard kayo, kaya hindi nyo natutunan yung proseso. Na normal sa sa tao na may kukontra. Ano ka, Diyos? Kasi kung gusto mo na walang kukontra sa'yo, baka tingin mo sa sarili mo, Diyos. Yung Diyos nga may kumukontra eh. Alice Vine 14. Maraming salamat po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na to. Normal na may kumukontra. Ang maganda, kontrahin ninyo, padaanin sa due process. Maging patas po tayo. Yun lang naman eh. Diba? Hindi ko naman sinasabi na huwag niyong labanan ng kumukontra. Labanan nyo sa tamang paraan, sa legal na paraan at paikutin sa due process. Ito rin ang hamon ni Senador Bato de la Rosa na dinawit din ni Las Cañas sa Oplan Tukhang. Tama, hinamon mo. Bato, ikaw naman kasi hindi ka rin nagsasalita. Tinanong ka patungkol sa PDEA, sasabihin mo hindi mo alam. Pasensya na po Kasi ito yung panahon na dapat naninindigan na tayo.
Hindi pwede yung gigitna ka for the sake of re-electionist. Pasensya po, wala akong pinapatamaan. Pero kailangan dito naninindigan. Hindi pwede yung... Sabi nga, kung ikaw ay malabnaw, ikaw ay lukewarm, idudura ka. Sabi, saan ba talaga yan? Sinisika pa rin ng GMA News na makuha ang panig ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte, Congressman Paulo Duterte, Senador Bongo, Pastor Apollo Kibuloy at iba pang personalidad. Lahat yan kakasuhan na kasama na sa ICC. Grabe. Uubusin talaga ang Duterte. Di ba? Tuloy natin. Pinangalanan ni Las Cañas. Kita mo? Lahat yan may sabit na sa ICC. Isasampas. Hindi ko maintindihan bakit kayo nagsusumbong sa ICC. Lahat yan, sabit. Including Sara. Pambira, baka idamay nyo pa ako dyan. Hindi ako dadamay ng mga yan. Nobody ako, I know. But, anong punto? Talagang sasairin ng Duterte. Puputulan ng pakpak ang DDS. Kasi, pag pinakulong mo tong apat na ito, o kahit na lang sabihin natin si Tatay Digong lang, malaki pong kabawasan. Kasi alam po natin, iba talaga ang leadership ni Tatay Digong. Pero, sa isang banda, posibleng mapilay ang DDS, pero baka lalong magising. And I think, doon ako sa latter. Magigising lalo ang mga Pilipino. Huwag kayong magkakamali. Sasairin. Naalala nyo, pagka dati, natag ka, yung sinasabi nilang road tagging, pag natag ka as kaibigan ni Rodriguez, iipitin ka, ni Atty. Vic Rodriguez. Eto naman mga Duterte. Yung si Duterte himself, si Tatay Digong, or yung mga talagang malalapit, na talagang alam nila ay kaalyado ni Tatay Digong. Ibig sabihin, takot na takot ang pulboronic government sa mga Duterte. Kasi kung wala namang kwenta yan, Duterte na yan, pag-aksayahan ba nila ng panahon yan? Hindi nila pag-aaksayahan ng panahon. Walang kaso si Sara, wala yang ICC dito. Believe me, that ICC is just to attack the Dutertes. Kung walang kwenta ang Duterte at kung hindi sila takot sa Duterte, wala tayong problema ngayon. Sino ba yan papansinin? Kita nyo naman. Yung speech ni Tatay Digong hanggang ngayon maingay pa rin. Well, standby lang tayo. Ayoko kung ano mga basta tayo, kinig-kinig lang. Antayin natin ang movement ni Tatay Digong. Ngayon, pag dinampot, someone will step up. We don't know. Maybe Pulong, maybe Baste. We don't know. But someone will step up. And I hope si Sara yun. But if not, someone will step up kung dadamputin si Tatay Digong. Kasi i-issuehan na ito I-issuehan na po siya ng warrant of arrest. Ang tanong lang, kung pakikisamahan, i-apply or tutulungan ng gobyerno. Kasi mag-i-issue sila ng warrant of arrest. At kung totoo yung sinabi ni Marcos na they will not even lift a finger na parang makisama dito sa ICC, hindi ito mahuhuli si Tatay Digong. But the problem is, pag nag-issue ng warrant of arrest ang ICC at hinayaan ng gobyerno dahil galit na, hindi ko sinasabing hahayaan, pero posible pong hayaan ng gobyerno dahil si Tatay Digong nga ay bibinanat. Meron tayong presidenteng adik. Hindi sa akin galing yan. Sa kanya po, wag po kayo magagalit sa akin. Inuulit ko lang. Normal na pag ikaw ay mahina ang personalidad o posibleng
Yun nga sinabi sa akin ha. Ang problema dyan, hindi ko na ikukwento kung sino nagkwento sa akin, pero again, siguro alam nyo na. Pag ikaw ay nabubulungan, yan ang problema dyan. Posibleng mabait, pero yung mga bumubulong dahil gustong sumipsip. Sasabihin ng isa. Halimbawa lang sabihin ng isang mataas na posisyon. Sir, ako na bahala dyan. Para lang makasipsip. Kaya kailangan dito manindigan si Marcos. Kahit sino bumulong sa iyo dyan na mga sipsipero para lang makaangat-angat, huwag kang papayag. Panindigan mo yung sinabi mo, Marcos, na hindi mo pakikisamahan ang ICC. Dahil pag nagkaroon ng warrant of arrest at hinayaang mahuli si Tatay Digong, hindi po maniniwala ang taong bayan na wala ka pong kamay dyan. Napaka-imposible. Sa bansa mo, pinasok ka ng taga-ibang bansa, pinadampot ang dating presidente, wala kang kamay. That is impossible. Kung wala kang kamay dyan at hindi mo alam yan, wala kang kwentang presidente. Sabi nga ni Baste, lumayas ka dyan. Pero I don't think yun ang magiging dahilan. Imposibleng wala kang alam dyan. Sabi nga sa amin ni Haton, imposibleng wala siyang alam. Lahat ng resources nasa presidente. Ultimo nga, halimbawa, pupunta ka ng Davao, pwedeng ipakuha yung ticket kung sino ang darating sa Davao. May kapangyarihan pong ganyan. Ito, flight ni Banat Bay. May resources po. Kaya imposibleng hindi alam. Yung tambay sa kanto, alam yung presidente hindi alam. Ano nangyayari doon? Huwag tayong maglokohan. Walang magawa ang under Disaya. Hindi, yun nga sabi ni Atty. Vic, doon sa aming interview sa kanya, sabi niya, kailangan siya maging assertive. Siyempre, yun ang term, abogado, assertive. Sa term ng vlogger, ako, pagkakaintindi ko ron, maging strong ka naman. Kulang yan. Hindi, di ba ganun yun eh. Assertive, paulit-ulit niya sinasabi, be assertive. Sa akin, be strong, be a man.